May tatry ako ngayong langis kay ADV 160 itong Shell Advance 5W40 na scooter oil. Nabili ko ito mismo sa Shell na gas station dito sa May Clark. Ito yung bagong packaging niya. Kung papansin nyo, iba na kaysa dun sa dati. Specs niya is 5W40, 5 yung winter value. Ganyan siya kalabnaw kapag malamig. Yung resistance niya sa flow. Tapos pag mainit na yung makina, 40 na yung value niya. Yan naman yung lapot niya. Fully synthetic for automatic. Pro-ride power. Made from 100% recycled plastic. Tapos may scooter dito. 1 liter. SNI, ibig sabihin yan Standard National Indonesia. API classification niya is SN Jaso MB pang scooter. Made in Thailand nakalagay. Sa ilalim is HDPE 2 times na siya na recycle yung bote. Pwede naman kayong umorder sa Shopee nito. May lalagay yung link. Yung flagship store ng Shell Lubricants para sigurado na original. Meron kasi mga fake nito. Legit naman to sigurado kasi nga sa gas station ko nabili mismo. Ito naman yung gamit ko na matagal na A700 tapos yung A900 nagagamit ko rin yan. Okay na okay yung performance nito. Smooth sa makina, hindi nang lalata kahit mahaba na yung biyahe. Pero syempre, susubok tayo ng ibang langis para makita natin kung alin yung mga okay na langis gamitin sa mga motor natin. Pero ito, maganda performance nito. Tested ko na. Petronas Sprinta. Oil condition ng Sprinta, check natin. 2,000 kilometers pa lang tinakbo nito. Mapula-pula pa. Pwede ko pa itong paabutin ng 3,000 kilometers. Pero papalitan ko na. Usually nagpapalit ako pag may itim na siya, yung sobrang itim na. Depende rin kasi yan sa oil condition kung kailangan kong papalit ng langis. Basta every 500 kilometers, nagche-check ako ng oil level tsaka condition para mas malaman ko kung kailangan magpalit. Tapos pag nagbawas siya, top up lang ako. Every 500 kilometers yan. Nakapag-drain na rin ako ng langis, dinrain ko dun sa ilalim tsaka yung sa gilid. So 850 ml yung ilalagay ko. Na-torque ko na rin yan. Ito yung gamit kong torque wrench. Flytech na torque wrench. 17 Newton meters yung tinotorque ko dyan kasi iba na yung gamit ko na strainer screen cap tsaka drain bolt. Spirit Beast na magnetic yung gamit ko. Iba kasi ng tensile strength kaya 17 ko na lang. Hindi naman siya nagli-leak kaya okay na ako dun sa torque settings na yun. Salin natin tong bago nating langis, tong Shell. Oil capacity depende sa motor. Makikita niya siya user manual. Sa ADV 160 kapag ka nag-drain ka lang dun sa drain bolt sa ilalim, 750 ml. Pero pag binuksan mo yung strainer screen cap, 850 ml. So 850 yung lalagay ko. Check nyo na lang sa user manual ng mga motor nyo kung ilan yung oil capacity nya. So dahil 1 liter to, babawas ako ng 150 ml. Kaya lang wala siyang yung makikita mo kung ilan yung oil level. So na nang gagamitin ko, yung bote ng Sprinta. Magsalin ako dito ng 150 ml. 100 each line. Nabawasan ko na siya ng 150 ml. Isalin ko na to. Shell Advance Ultra Scooter Oil. Fully synthetic. Bago kayo magsali ng engine oil, dapat siguraduhin yung naka-torque or mahigpit yung mga drain bolts para sigurado. Okay na yan, balik ko na rito yung binawas ko na 150 ml. Tapos check natin yung oil level. Ito yung magiging basis ko kapag mag-check ako every 500 kilometers kung nagbabawas na ba siya. Bukod dun sa pag-check ko ng oil condition. Yan, isi-seat ko lang yung dipstick, hindi ko i-screw. Tapos yung oil level, sakto naman siya, nasa gitna siya nung dulo, yung XX na yan. So okay na yan, 850 ml. Kada 500 kilometers, babalikan ko kayo. Check natin yung condition, tsaka yung oil level. Current mileage na ADV, 48,505. 48K nung nag-change oil ako. Check natin yung oil condition and level. Open natin yung dipstick. Nasa natin. Same position lang nung nag-change oil ako dati. Oil level, check natin. Seat lang natin siya pero wag natin i-screw. Andun pa rin siya sa may gitna. Di pa siya nagbawas. Oil condition, maputi pa yung langis. 49K, check ulit natin. After 500 ulit. Since ngayon, napag-check natin. Sa performance naman, so far, smooth siya sa makina. Wala ako naramdaman na excessive vibration. Dun sa 500 kilometers na gamit ko sa kanya.
Hindi pa namin nagamit ng long ride ni OBR kaya hindi ko pa masabi sa long ride yung performance. Pero sa city driving, yung mga malalapit, okay siya, smooth sa makina nga. Walang excessive vibration. Parang kagaya lang din siya nung Petronas na langis na ginagamit ko. Smooth. Current mileage ni ADV, 49,223. Lumagpas na tayo ng 223 kilometers. Ngayon lang kasi nagka-time. Open natin tong dipstick. Punasan natin. Dapat natin na hindi ni-screw. Check ang oil level and condition. Hindi pa rin siya nagbawas. Sa gitna pa rin. Then yung oil condition, okay pa siya. Mapula-pula pa. Hindi pa siya maitim. Hindi pa sunog. Texture. Okay pa rin yung texture. Hindi pa siya nag-sludge. Maganda pa yung texture. Double check natin para sure. Okay pa yung eye level. Next check na natin is pabutin ko na ng 50,000 kilometers. Bali 2,000 na yan. Tapos check ulit natin yung condition and level ng langis natin. Pero so far okay pa rin siya. Nagamit na rin namin sa long ride to ni OBR. Okay yung performance niya. Hindi nang lalata yung takbo kahit malayo na yung biyahe. Tapos smooth yung takbo ng makina. Low RPM to high RPM. Full throttle. Smooth siya. Balikan ko na lang ulit kayo pag 50,000 kilometers na sa ADV. Current mileage ni ADV, 49,996. Check ulit tayo ng oil level and condition. Punas. Oil level check. Ayan, nagbawas na siya. Pero konti pa lang yung bawas. After 2,000 kilometers, nagbawas siya. Oil condition, dito na lang yung nasa ibabaw. Okay pa rin siya, mapula-pula pa. Hindi pa siya sludgy. Texture okay pa rin. Ngayon, refill tayo kasi nagbawas na siya. Ngayon pa lang nagbawas. Konti-konti lang ang lagay tapos check natin. Yan, sakto na siya. Sa gitna na siya. Hindi ko lang natansya kung gaano karami nasalin ko. Siguro nasa 10 to 20 ml. Dahil okay pa yung oil condition, hindi mo na ako mag-change oil. Pabutin ko siguro ito ng 3,000. Pero check natin after 2,500 kilometers. Maximum na yun, 3,000. Pero tingnan natin after 2,500. 500 kilometers ulit. Balikan ko kayo. Current mileage ni ADV, 51,145. Medyo lagpas na tayo. Na-drain ko na yung lumang engine oil na 3,000 plus kilometers na. Medyo maitim na siya. Tapos yung texture niya, di pa naman siya sobrang nagsasludge. Smooth pa rin. Tapos yun nga, dahil wala na rin akong pang refill kasi nagbabawas nga yan. Depende sa throttle habit tsaka kung lagi kayong long ride. Kaya nagpalit na ako ng engine oil. Sulit naman na yun sa 3,000 kilometers. Basta i-monitor nyo lang yung oil level and oil condition. May papalit ko ngayon, yun pa rin. Ito napansin ka, meron na nakalagay na code dito. Isa ko nabili, wala. Pero pares ko nang pinagbilan to sa may Shell dito sa Clark. Ito may code dito, i-scan mo para ma-check mo kung legit. Pero meron naman nga silang flagship store. Yun ang ililink ko sa description. Kung wala kayong makitang ganito sa mga Shell gas stations. So yung dinrain ko sa kanya, sa ilalim tsaka yung sa gilid. So 850 ml yung ilalagay ko. Bumawas na ako ng 150 ml. Para rekta sali na lang to. Kasi nga wala to nung level indicator. Di kagaya nitong Petronas meron. Sali na natin to todo. 850 ml. Marami din pa lang kaming long ride na napuntahan. So okay naman yung performance niya. Lang naging problema, smooth sa makina. Pero nung nasa 3,000 kilometers na may time na bumiyahe kami ng Bulacan, mas malamig yung panahon nun eh. Magaspang yung takbo niya, papunta pabalik. Sabi ko, baka lang ako na mag-change oil. Tapos hindi pa ako nakapag-change oil nun kasi nag-ride pa kami ni OBR ng 2 beses. Nagbataan kami tapos sa may San Fernando. Yung time naman na yon, mainit naman yung panahon. Tapos smooth siya, hindi ko naramdaman yung magaspang. Siguro dahil matagal na yung oil, tapos malamig yung panahon, kaya magaspang yung pakiramdam ko nun. Pero nung ko lang naramdaman yan nung nasa 3,000 kilometers na. Kaya nga yung oil degradation is depende yan sa gamit mo. Kung mahilig kang mag long ride, syempre mas mabilis ma-degrade yung oil. So papakiramdaman mo pa rin talaga. Tapos check mo nga yung oil condition and oil level. Para sa akin, okay yung naging performance nitong Shell Advance Ultra Scooter Oil na 5W40. Mas itetest ko pa, papakiramdaman ko ulit itong panibago. Update ko na lang din kayo sa comment section. Magtanong lang kayo kapag medyo matagal-tagal na. Pero sa experience ko, okay siya.